Wala. So, ang susunod natin, no, ito, sumasakit ko yung ulo ko pag nakakita ko ng mga ganitong news. Sumasakit. Nakikita ko kasi yung masamang ugali ng mga Pilipino sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Yung pagka-ingrato ba? Yung pagka-ingrato at pagka-atat. Yung hindi marunong maghintay. Yung mga galit na galit pero nagdidepende sa gobyerno. Gumalaw sa gobyerno. Yung mga feeling entitled ba? Na instead na magbigay ka ng solusyon, tumulong ka at magbigay ng solusyon, yung magagalit ka pa na binibigyan ka ng kaunting tulong. Parang gusto mo lahat. Na meron po ako nakita kanina, alam po natin na bibigyan na po ng subsidiya ang lahat ng mga driver. 10,000 po. 10,000 po sa mga I think jeepney driver. Tapos merong isa doon, nakita ko kanina nag-in-interview, matanda na yung tao, may edad na. Kulang daw yung 10,000. Gusto niya 30. Gusto niya agad-agad 30 ang handout. Yung tipo bang tutulungan ka ng gobyerno, pero gusto mo naman magdidemand ka. At alam mo naman hindi lang ikaw yung may problema niyan. Lahat po tayo, kahit hindi tayo super. Yung mga sumasakay, magkakaproblema din po sila. Kung itataasan ang fair hike, magpe-fair hike, kaya nga po nag-utos si Presidente na hindi wag muna mag-fair hike. Kaya nga po tayo nagsasubsidy, nag-aano na po siya ng ayuda sa oil, naghahanap ng paraan. Tapos may makikita tayong mga news na ganito, yung mga galawang ingrato. Yan po isa sa pinakamasamang ugali ng Pilipino, yung pagiging ingrato. Next po yan sa pagiging traidor. Traidor ka na sa bansa mo, tsinador ka na nga, tapos makakita ka pa ng mga tao na mga ganitong klase na instead na sasabihin, buwis, ninakaw, bawiin. Saan yung babawiin yung ninakaw yung buwis? Nagbabayad ba yun talaga sila ng mga buwis? Buwis sa langis, tanggalin. Well, gusto nila overnight na solusyon. Hindi po yan pwede sa overnight solusyon. So, hindi ko alam kung hindi nila nakikita ang ginagawa ng gobyerno dahil lang sa nangyari na sigalot doon sa Middle East. But step by step po yan. Step by step. As of now, I will believe the president na kalmado po tayo, kalma, okay lang pa, okay pa tayo. Wala pa talaga tayong crisis. Nasabi natin crisis. Kung may crisis kayo sa inyong sarili, personal na yun siguro sa inyo. Magkakaroon ka talaga ng crisis kung wala kang trabaho, tamad ka, ano yan? Kung wala kang trabaho, tamad ka, magkakaroon ka ng crisis. Kung wala kang trabaho, wala kang pera, tapos, magkaroon ng oil crisis, tapos magrereklamo ka na mataas ang bilihin ng lahat, pero wala ka namang pambili, ilugar yung sarili ninyo, please. Ilugar ang sarili. Hindi na uso po si Juan Tamad ngayon. Hindi na po uso yun. Siguro noong 60s, pwede pa. Pero ngayon, hindi na uso. Hindi na po uso ngayon. Kung madiskarte ka na tao, kung gagamitin mo yung kung anong binigay sa iyo ng Diyos na isip, yung talino,
Puwera na lang kung nawala yung talino mo dahil sa kakasuporta mo sa mga Duterte, well, yun, yung crisis is sa'yo, personal sa'yo. Yung panic mo dahil sa mga nangyayari sa ibang bansa, personal sa'yo. Sa ngayon po, naniniwala po ako na gumagawa ng paraan ang gobyerno. At yun po yun po ay ang subject ng sinusulat ko. Nahirapan po kasi ako ngayon magsulat ng mahaba. Kasi nga po kailangan medyo meron tayong may pakiramdam po tayo na hindi maayos. Kaya medyo nag-aano ko, hinahinay lang po ako sa mga aking ginagawa. Mahirap po pag may sakit. Huwag po kayong magkasakit. Lalong-lalo na kayong may krisis ngayon. So, ayoko nitong ganitong ugali. Yung tinutulungan ka na. Tapos, nakukulangan ka pa. Iniisip mo lang sarili mo. Pero hindi mo inisip yung ibang tao, yung mga pasahero mo. Mga ganun. Diba? Tapos, dahil sa frustration mo, gusto mo gumawa ng panic. Para gusto mong mandamay, yung takot mo, manghawa ka ng takot mo sa sarili mo. Manghahawa ka ng ibang tao. Kung gano'n po wala talagang hindi tayo makakita ng solusyon ng ganyan. So, ewan ko. Ay nako, next po sa mga balita na baka hindi nyo pinapansin at napansin natin. Ito po. Nako, si Manang Aimee. Si Manang Aimee po. Ano ba to? Ano ba gusto ni Manang Aimee? Mapawalang sala si Sara Duterte dahil may gera sa Iran? Ganun ba? Ganun ba ang tanong? Diretsahang tanong. Dahil ba may impeachment nasasala ngayon sa impeachment proceedings ang kanyang BFF na maitim, ang budhi. Ibig ba sabihin kung may gera sa Iran, nagkakagera sa Iran ngayon, gusto ba ni Senator Amy Marcos na i-quits na lang si Sara Duterte ng House of Representatives sa kanyang sa impeachment niya dahil may gera? Unahin natin yung gera daw. Tapos yung kanyang best friend, wala na, quits na. Anong kinalaman ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa sa paggagasta ni Vice President Sara Duterte noong December 2022 na nawala ng 11 days yung 125 million pesos na confidential funds niya? Ano ang connect? Ano ang connect nung hinahanap at pinapa-explain kaysa Vice President Sara Duterte na 612.5 million pesos na confidential funds, combined confidential funds ng OBP at DepEd nung siya pa ay secretary from 2022 to 2023. Anong kinalaman sa mataas na presyo ng petrolyo dahil sanhi ng gera doon sa Iran sa impeachment ni Sara Duterte? Nasaan ang kaluluwa ng bayan? Obviously, wala sa iyo, Manang Aimee. Binulag na kayo ng paghihiganti at kasakiman sa kapangyarihan. We, Manang. Ikaw, nabulag ka. Hindi, si ading mo, Manang Aimee, si ading bonget mo, hindi siya bulag, Manang Aimee. Ikaw ang nabubulag sa mga Duterte.
and I'm speaking for as a third generation Marcos loyalist, ikaw yung nabubulag sa mga Duterte. Ano ba pinakain sa'yo ni Sara? Ano bang pinakain sa'yo ni Rodrigo Duterte? Gayumang-gayuma ka eh sa kanila. Nasaan yung kaluluwa mo bilang kapatid ng presidente ng Pilipinas? Oh, bakit yung mother ninyo nandun sa Malacanang, hindi sa'yo na sa'yo? Hindi mo naman inaasikaso si Madam eh, di ba? Si Madam Meldy, hindi mo naman inaasikaso. Kaya nandun sa Malacanang. Kaya hindi ka nakakapunta doon every Sunday pag meron silang lunch doon, ng pamilya. Ikaw lang yung wala doon. Di ba, Manang? Oh. So, nasaan ang kaluluwa? Nasaan ang kaluluwa sa pagsilbi sa bayan? Tanungin mo yung best friend mo sa na itim ang budhi. Tanungin mo si Sarah kung nasaan yung kaluluwa niya. Oh. Diba? Asan si Sarah mo? Bakit ayaw humarap sa house? Bakit ayaw harapin yung mga bakit ayaw harapin ni Sara Duterte yung mga ina-allege sa kanya? Lagi niya sabi sa proper forum. Okay. Proper forum na po yon. Alam niyo kung bakit masyadong mabusisi ang House of Representatives sa impeachment na? Ha? Alam niyo ba kung bakit? Dahil yan sa Supreme Court. Madami pong mga krikititos dahil last year ha, madami na pong inad na rikititos ang Supreme Court para sa House of Representatives pag meron silang i-impeach. Mahirap na po mag-impeach ngayon kaysa nung dati. Basically po yung fast track na pag-i-impeach ng isang impeachable official doon sa House of Representatives ay walang bisa na po. Kailangan sila ngayon dumaan sa karayom. Kaya nga mo may mga steps na tinatahak sila. Kasi yun po ang nakalagay na sa bagong rikititos na nilagay ng Supreme Court. Hindi po pinawalan sala ng Supreme Court ang mga aligasyon, ang mga articles of impeachment last year ni Sara Duterte. Those articles still stand. Yun nga po yung mga basis ng impeachment, ng dalawang impeachment complaints ngayon laban sa kanya. Yung isang impeachment complaint, 6 po yung allegations doon. Yung ang second complaint is 5. Pero ayaw sagutin ng Vice Presidente. So Manang Aimee, bakit ayaw sagutin ng Vice Presidente na best friend mo yung mga aligasyon? Ano lang naman yun eh, 6 and 5. 6 and 5 na halos similar po yung 6 and 5 ng 6 impeachment complaints sa first impeachment at 5 impeachment complaints sa second. Halos pwede naman yan sagutin in yung isa-isa yon. 16 po yung kanyang 16 po ang abogado ni Sara Duterte. Masasagot niya yon one by one kung gugustuhin niya. Pero ang ginawa niya, gumawa po siya ng sagot na hindi sagot doon sa aligasyon. Yun po ay pangbabastos. At hindi ko na maintindihan bakit nila kine-question ang procedure ngayon na tinatahak ng House of Representatives and House Committee on Justice na yun po ay ang rikititos na nga na sinaad ng Supreme Court na gagawin nila step by step. Ngayon, nakakatawa ang hinihintay natin ngayon patungkol sa impeachment complaint ni Sara Duterte, aakyat sila, tatakbo sila sa Supreme Court at doon i-question kung may jurisdiction sa kanila, sa kay Sara Duterte, ang House Committee on Justice at ang House of Representatives.
Paano yun kung sasabihin ng Supreme Court sa kanila na bakit sinasabi ninyo na walang jurisdiction ang House of Committee on Justice na sinabihan namin last year na gawin nila iyan para ganito ang paglilitis ng isang impeachable officer. Oh. Kinestyon yan dati last year, di ba? So kung tatakbo, imagine ko kung tatakbo po ang legal team, ang defense team ni Sara Duterte sa Supreme Court at magreklamo sila ulit. Maghanap sila ng teknikalidad doon sa mga rikititos na inad last year na dapat gawin, inutos na dapat gawin ng Supreme Court doon sa House of Representatives sa paglilitis ng impeachment complaint. Mapapahiya po ang defense team ni Sara Duterte doon sa Supreme Court. Bale cornered sila. The word is corner. Nako-corner sila. Naipit na sila ngayon. So, Manang Aimee, ang tanong, nasaan yung kaluluwa? May kaluluwa ka ba? Yung mga ghost students nung DepEd nung nasa ilalim, nung secretary pa si Sara Duterte, yung best friend mo doon sa DepEd, yung may mga ghost students, ilan yun sila? 12,000. Nasa na yun, mga kaluluwa? Huwag mong hanapin yung kaluluwa sa kapatid mo, Manang Aimee. May kaluluwa yon, mabait masyado. Sa sobrang bait ng kapatid mo, inaabuso mo. Ganon. Parang bata pa rin kayo, Manang Aimee. Grow up. Hindi na baby po si Bonget mo. Hindi na po baby. Senior citizen na po kayong dalawa. Huwag na masyadong mainggit sa kapatid. Hindi po yung talagang sign of love, yung kainggitan. Kung ano yung kapatid mo ngayon, na tinitingnan mo sarili mo, na gusto mo ring maging ganon. Pero baka wala na sa panahon, Manang Aimee. Baka hindi talaga ikaw yung tinakda ng tadhana na maging presidente ng Pilipinas kagaya ng ama niyo. So accept na lang na yung ginagawa ng kapatid mo sa executive department ng gobyerno, walang pakialam sa ginagawa ng House of Representatives o sa legislature. Wala po. I-divide, learn. It's difficult, no? Ako nahihirapan ako, bakit hindi naiintindihan. Matalino po si Manang Aimee, si Aimee Marcos is matalino po yan siya. Matalino yan siya. Pero bakit ganun na? Parang hindi niya naiintindihan na makaka-function ang kanyang kapatid sa executive branch of government kasi yung impeachment po ay nasa legislative branch of government. Separation of powers po ang tawag niyan. Pwede mag-function ang executive department. Hindi siya ang executive department sa mga ganitong mga klaseng krisis. Hindi po hindi po siya nakikialam kung anong trabaho ng nasa legislature. 'Di ba? Ganun lang. So bakit si Manang Aimee nagtataka? Ewan ko sa'yo, Manang Aimee. So, speaking of legislature, ang ating lehislatura ay composed po ng Senate, Upper House, at saka Lower House or House of Representatives, ang Kongreso, Kamara. Sila po, buo. Yan ang buo, ha? Okay. Ang House Committee on Justice, ito na. Sa mga nanood nung 25 kahapon, nung hearing kahapon, pinagsabihan na po lahat ng House Committee on Justice. Sinabi na po ang National Bureau of Investigation na ito po yung sabihin natin na pinaka number 1 na dapat katakutan ng depensa ni Sara Duterte na kanyang legal defense team.
Pinasagpinan na po ng House Committee on Justice ang NBI doon sa kanilang investigasyon, yung lahat ng kanilang na resulta ng kanilang investigasyon patungkol po sa grave threats na inisyu mismo ni Vice President Sara Duterte laban kay PBBM, kay First Lady Lisa Marcos, at kay dating Speaker of the House Martin Romualdez, Congressman Romualdez. Pinapakuha na po sa NBI yung mga ebidensya, yung video, yung audio. Marami po yun. Certified na po yun ng mga true copies. At hindi lang po ang NBI talaga ang mayroon naka-archive na ito. Halos lahat ng social media nakakita po, napanood, may kopya, naka-archive din. Kasi po, yung kanyang pamabanta ni Sara Duterte, nung November na, nung gabi or madaling araw, nung Nobyembre na yon 2024, napanood po natin. At hindi lang po yun ang instance yung November. Before that, meron po siyang October na press con. Yung tinawag niya, binigyan niya ng title na Drag Me to Hell. Kasi daw siya po ang presidente ng impyerno. Sino ba nakaka-remember nun? Ako, na-remember ko noon. Kasi doon po sa particular po yon na press ko na pinatawag niya sa October, if I remember this correctly, October 18, 2024. Yun po yung press ko na nagreklamo siya na gusto niyang gumamit ng helicopter. Nagalit siya na pinagamit sa First Lady yung helicopter. Kasi siya daw dapat yung priority ng presidential helicopter kasi prinamis daw sa kanya ng presidente yung maghahatid sa kanya, hatid sundo sa kanya papuntang Manila padung Davao. Gagawin niyang taxi. Gagawin niyang personal niya na vehicle ang presidential chopper. At nagalit siya nung ginamit ng First Lady one time, yung presidential chopper. Kasi siya daw yung priority. Doon din sa particular na yon na October niya na press con, yun po yung umaksyon siya, nagigilitan niya ng leeg si Presidente Marcos. Dahil nagalit siya dahil hindi binigay ni Presidente Marcos ang kanyang suot na relo na galing pa sa kanyang ama sa isang kadete ng PMA. Gusto ni Sara Duterte ibigay ang isang heirloom na watch ni Presidente sa isang kadete. Kasi ang pag-intindi niya sa sinabi, may sinasabi kasi sa seremonya doon sa PMA graduation about can I have your watch? Ang ibig sabihin noon is para bang pag sinasabi yun ng kadete sa presidente, sinasabi para bang ang tanong na yon is hindi po watch literal. Watch is can I have your back? Yung susuportahan ba niya yung sundalo sa oras na kinakailangan? Susuportahan ba ng Commander-in-Chief ng bansa ang mga sundalo sa panahon ng gera or sigalot? Yun po yun. Yun yung tradisyon. Ang pag-intindi po sa watch as in watch, at nag-expect siya na ibigay yung isang heirloom piece na galing pa sa ama ng presidente sa isang kadete. At dahil doon, gusto niya nang pugutan ng ulo ang presidente. Nasa tabang pag-iisip ba ang ganong klaseng tao? Kung ganun pala, sana si Sara Duterte, binigay niya yung kanyang relo doon sa kadete. Pero hindi, nagalit siya
kinimkim niya yung galit niya na yon. Tapos, nagpatawag siya ng press con. After na ito siya ay, a month after ito siya ay nag-resign bilang sekretaryo na ng DepEd. At doon na nakita unti-unti yung lamat. Madami pala siyang paghihinakit si Sara Duterte. Doon, at noong October at saka November ng 2024, nakita natin na nag-meltdown. Kasi hindi niya nakuha yung kanyang gusto. At yun na nga, doon, sa pangyayaring yon, in the 2 months that happened, October hanggang November, nakita natin yung totoong Sara Duterte. Na hindi ko maintindihan bakit hindi pa rin nakikita or naiintindihan ang pag-uugali ni Sara Duterte ng mga DDS. Hindi ko maintindihan. Baliwala sa kanila yung pagbabanta sa buhay ng presidente. Baliwala sa kanila yung intensyon ni Sara Duterte ipahukay ang labi ng isang namayapa na at itapon ito sa West Philippine Sea. At sa mga instances na yon, si Amy Marcos walang sinabi. Walang sinabi. Hindi man lamang nagalit si Amy Marcos nung nagsabi si Sara Duterte na ipapahukay ang labi ng kanyang ama doon sa libingan ng mga bayani at itatapon ang mga labi sa West Philippine Sea. Hindi nagalit si Amy Marcos nung narinig niya mismo galing sa kanyang best friend na nangontrata na si Sara Duterte ng mamamatay tao para patayin ang kanyang kapatid, ang kanyang sister-in-law, at ang kanyang pinsang buo. Walang reaksyon si Manang Amy. Parang gusto rin niya siguro yun mangyari na yung kung anong pinaplano ni Sara Duterte sa kanyang kapatid, hipag, at saka sa kanyang pinsan, go lang siya. Si Amy Marcos. Wala tayong nakitang reaksyon or wala man tayong nakitang kay Amy Marcos na pinagtanggol ang kanyang kapatid laban sa mga pagbabanta ni Sara Duterte na kanyang kaibigan. So ngayon, ang pinapakuha na ng House Committee on Justice ang mga ebidensya sa NBI patungkol sa grave threat ni Sara Duterte sa presidente. At ito po, tingnan natin, obserbahan po natin at tingnan natin kung paano po siya ipagtatanggol ng kanyang defense team, 16 lawyers strong na defense team ni Sara Duterte. Paano nila ipagtatanggol si Sara Duterte the moment na ipakita po ang video sa susunod na hearing. Let's say kasusunod na hearing is April 14 po ang susunod na hearing sa House Committee on Justice sa April 4. Tama ba? April 14. Paano nila ipagtatanggol si Sara Duterte sa aligasyon na ito? Ito po yung pinakauna-unang aligasyon ng kanyang pagbabanta sa buhay ng presidente. Kung ang mismong ebidensya ay mismo ang makikita natin na ebidensya ay mismo si Sara Duterte ang nagsabi. No joke. May kontrata na at umuo na, nag-yes na yung kanyang kinontrata na mamamatay tao. Hindi daw assassin yung kanyang kinontrata. Anong tawag doon sa magpapatay? Ano ang English ng mamamatay tao ba? Anong English ng yun? Anong English? Hired killer. Dalawang words. Ano yung isang synonymous English word sa hired killer? Ano yung isang word na synonymous to hired killer? Assassin.
Huwag po tayong magpagago sa semantics na ginagawa ni Sara Duterte. Kung kayo po ay magpapadala sa kanyang ganyan mga pagka-pilosopa, mabobobo kayo. As in. Yan ang nangyari sa kanilang karamihan or halos lahat ng kanilang mga supporters, mga DDS. Nagpadala sila sa ganyang klase na pagka-pilosopo, kaya nabobo silang lahat. Nakulto. So, makikita natin, ang gusto ko lang, ang isa sa mga ina-anticipate ko po na pangyayari, pag nilatag na, pinalabas ulit doon sa hearing sa April 14 sa House Committee on Justice para po sila maghanap. Ang last step na po before sa plenary, yung magbobotohan na po sila ng 1/3 para maakyat sa Senado ang impeachment trial. Ang last step is probable cause. Maghahanap po ng probable cause ang House Committee on Justice. Ito na po yung last step, probable cause. Kasi meron na pong form, meron na pong substance nakapasa, meron na pong grounds. Ulitin ko ha, dahil po sa Supreme Court na madami ng requisitos na inimpose para sa isang impeachment trial sa House, dumaan na po sa form, nakapasa, dumaan na po sa substance, yung kay Sara Duterte, nakapasa. Pagkapasa doon, binigyan po si Sara Duterte ng 10 days na makukontrahin yung mga substance na aligasyon. Hindi siya sumagot ng maayos. Sumagot siya pero hindi siya sumagot ng maayos. So, ang third step po yung grounds. Nakapasa sa grounds. Ngayon, pagbalik nila sa hearing, ang tatalakayin na po nila ay yung probable cause. At dito makikita natin yung ilalatag yung ebidensya, yung mga tao mag-witness. At ako po, ayun nga, ina-anticipate ko po kung paano ipagtatanggol ng defense team ni Sara Duterte, paano siya ipagtatanggol once na ipakita muli sa publiko yung kanyang mga pagbabanta sa buhay ng presidente ng Pilipinas, na ito po ay sumasaklaw sa violation po. Krimen po yon. Ang pangongontrata po, krimen na po sa ating batas. At hindi lang ito kung sinong tao ang kanyang ginawa ng kontrata na papatayin. Presidente po yon ng Pilipinas. Presidente ito ng Pilipinas. At kung kayo po ay magtatangkang patayin ang presidente ng Pilipinas, ito po ay sedisyon. Pwede po itong sedisyon. May kaakibat po na maano na akibat. May kaakibat na mas malalim pa at mas grabe pa na penalty. Kung hindi basta-bastang tao yung kinontratahan mo na patayin. Presidente na po yan. At alam po natin, kung may mangyaring masama sa presidente ng Pilipinas, siya po ang papalit. Automatic ang vice-presidente papalit. So, yung kanya pong pagbabanta ay masasabi pong merong motibo. Yung kanyang pagbabanta sa buhay ng presidente ay may motibo kasi po siya yung makakabenepisyo pag mawala po ang presidente. Kasi siya po ang vice-presidente. At kung yun po ang motibo niya sa pag-aagaw lang ng pwesto, ipapatay ang presidente ng Pilipinas. Ang tanong is, ganyan ba ang klase ng presidente natin maggusto sa 2028? Ganyan ba? Ganyan ba ang gusto ninyo maging presidente? Nagtatangkang pagpapatay tao, mamamatay tao?
nagtatangkang kumontrata ng mamamatay tao, yung tipo bang, paano ba 'to sabihin? Ang naobserba kasi natin sa mga Duterte, si palautos nito sila, hindi sila yung meron silang gustong gawin, yung bang dirty job. Yung tinatawag nating dirty job, inuutos nila sa ibang tao, yung dirty job. Ang pagpapatay ng tao is a dirty job. An illegal, very highly criminal dirty job. Yung magngongontrata ka ng mamamatay tao para patayin ng presidente ng Pilipinas. No joke, no joke. At kahit na ilang beses pa sabihin natin na ang ginagawang rason ng kanyang mga supporters at mga nagdedepensa sa kanya conditional threat daw yon. Kasi sabi niya, inutusan niya na patayin si ganito, si ganyan kung siya ay mamatay. Wala po yun. Huwag po kayo maniwala doon. A threat is a threat. And her threat, yung kanyang pamabanta, kinontrata niya. Kinontrata niya. May verbal agreement sila. Pwede po, paano yun? Sabi niya na kung mamatay siya, what if buhay pa siya at what if buhay pa siya tapos nagbago ang ihip ng hangin at sinabihan niya diretso yung kanyang kinontrata na killer, patay mo na lang ngayon siya. Buhay pa siya. Pwede mangyari yun. Pwede yun yung senaryo na yun. So, whatever, a threat is a threat. At alam natin, after a few days, yun na, di ba po, sumabog. Around first week of December 2024, tinanong siya about yung kanyang pababanta at dininay po niya, sinabi daw niya, hindi daw niya sinabi. Again, ito po ay sign na sinungaling. Sinungaling po si Sara Duterte. Or hindi niya remember kung ano yung mga sinasabi niya previously. Or baka ibang tao, ibang personality ang nagsasalita at hindi niya na-remember. Para bang meron siyang split personality ba? Kasi may mga instances po kami na-observe kay Sara Duterte sa kanyang behavior na may sasabihin siya, first, may sasabihin siya, after a few days, iba na po yung ihip ng hangin. Para siyang multiple personality. May iba-iba siyang mga personalidad. Kasi yung iba yung nakita namin na personality niya doon sa November niya yung pagbabanta niya. Yung nangontrata siya. Galit na galit po siya doon. Galit na galit siya doon. Nandun siya sa kwarto ng kanyang kapatid doon sa kamara sa batasan. Galit na galit siya doon. At kasama niya doon yung kanyang chief of staff na si Zulweka Lopez. Galit na galit siya doon. Yun siguro yung totoong Sara. Kasi ibang araw, iba na naman yung kanyang aura. Ibang araw, lutang siya. Ibang araw, nagbabasa siya ng kanyang, binabasa na niya na yung script sa kanyang harapan. Nag-a-advise siya kung paano tayo maka-save ng energy at saka ng gasolina, na hindi dapat daw wag tayo mag-carpooling at huwag magbisikleta. Iba rin siguro yun na personality. Iba siguro din yung nagsasabi na itok-itok. Pero yun na nga, ewan ko kung naobserbahan ninyo yung kanyang naobserbahan niyo yung kanyang behavior. So, yun na nga.
Ito yung mga balita na hindi ninyo pinapansin, kaya pinapansin namin. At bukas po, baka makabalik na po ako sa aking afternoon schedule. At shout out na lang po sa mga magulang na abala ngayon na sa mga moving up ng kanilang mga anak. So congratulations po sa inyo. Ako po kino-congratulate ko yung sarili ko kasi yung mga anak ko din po may moving up. At ewan ko pa kung anong mangyayari pa sa mga susunod na araw, kaya dito lang mo kayo, sumubaybay kayo sa amin dito sa page ni Nyolo, sa page ni Tita Admin Rich, sa page ni Banat Boy. At sana po mag-subscribe po kayo sa amin, 4. At salamat po sa pag-join niyo sa akin ngayon. At magkita-kita po tayo tomorrow. So yun nga, inibitahan ko kayo. So kung gusto po ninyo magbasa, kung mahilig po kayong magbasa na mahahaba na babasahin sa Facebook, puntahan po ninyo doon ang TPL, The Political Labandera 4.0 sa Facebook. Hanapin po ninyo doon. At ngayon, sinusulat ko pa yung patungkol po sa uplift na programa ng ating gobyerno. Kakulango. May letta na peke,